So, good morning mga ka-farmers. So, dito tayo sa ating tanim na ampalaya dati. At tinanam na siya ng bagong tanim na sitaw. So, ganito pala kami magtanim mga ka-farmers ng aming sitaw. Para makatipid kami sa abono, pero sa dating tinaniman ng sitaw, diyan namin sitaw, ampalaya, diyan namin tinanim. So, tig 3-4 lang yung aming pagyan ng sitaw. Para makatipid sa abono. Dati ang palay wala na eh. So, inubos na ng uod. So, yan ang uod. So, yan. Okay, napakasipag ng ating kasama na si brother. Pang pilang platro niya? Pang 8? Pang 7? 7 plat na mga ka-farmers. So galing kami sa bayan eh. So matubal talaga yung bintahan. Tumal yung bintahan sa gulay ngayon. So bisita tayo sa akin. Pipino. Papakabunyag pipino no? Ha? Tapos eh. So tapos na sila magdilig sa ating pipino mga ka-farmers. So maglalagay tayo sa ilang araw ng lapangan. Kasi parang habot na tayo. Okay na sa mga ka-farmers no? So tipid abono lang sa mga ganito mga ka-farmers. Makakatipid ka sa abono pag ganito yung ginawa mo. Sa una ka lang magagastusan, so sa pangalawang tanim mo, so hindi na. Kasi yan ay may dating abono na yan. Yung kailangan mo lang gawin, yung maalaga sa mga punggos at sa piste ng dala ng lupa. So, sa mga baguhan, so tips ko lang kung may mga area kayo na ganito, yung sa ampalaya, so pwede nyo yan taniman ulit ng sitaw o kaya pipino. Kailangan nyo lang mag-disinfect ng chlorine para yung mamatay yung mga bakterya. Tapos soil conditioner, asin, para yung lupa ay bumalik sa sigla, bumalik sa kanyang tawa. So tayo ng sitaw namin, yung nakarang sitaw, yun, nakita nyo sitaw yan, yung sitaw na yan. So nag-abono kami noon ng isang araw dan ng 5 kilo. Yun lang ang abono yan. So simula nung itinanim sa namin, hindi na kami nakapag-abono ng sitaw kasi nga nasa dati siyang beads ng ampalaya, kaya maganda talaga yung hindi ka magagastusan sa abono. Siyempre yung mga dating abono noon doon pa sa ating lupa. So napapansin yung mga ka-farmers no, so masyaro nang makapal yung mga damo. So
So siyempre ilang araw tayong hindi nakapag intindi nating garden. Kaya talaga ang buhay mga farmers. Sa patuloy lang tayo magtanim, hindi tayo susuko sa mga ganong problema, magsubok sa buhay. So laban lang tayo mga farmers dahil ay wala namang nilikha si Lord na farmers na hindi dumadaan sa mga pagsubok. Kailangan natin magdaan sa pagsubok para maging matibay ang ating pananampalataya. So hindi lang pala talong, sitaw ang aming tanim. Siyempre may gayabon ra kami. May gayabon ra kami oh. So yan, yung aming gayabon. So, sa gayabon talaga mga farmers, hindi talaga natin maiwasan yung mga ganito. Parang talo-talo. Yan mga farmers. So yun mga kaparsa, basta yun ang aking tips sa magsisimula pa lang ng garden. At siyempre sa una lang ang mahirap. Sa una lang ang mahirap. Pero pag nakasimula ka na at nababudget mo yung mga kailangan mong gastusan, yan, makokontrol mo na yung gastos. Ang ka-farmers to sa panahon ng habagat sa area namin ay talagang malakas ang hangin, kaya pahirapan din sa amin dito. Tulad ngayon, ilang araw nang hindi umulan, so another gastos na naman tayo ng gasolina para magpahatak sa ating magdilig. So magdilig pala kami ngayon mga ka-farmers. So abangan nyo yung aking video na mamaya, gagawing video para mamaya. So yun lang mga ka-farmers ha. So tips ko lang talaga sa magsisimula ng garden ay yung sa una lang mahirap. Sa una lang. So ang video na to para sa mga baguhan na gustong matuto. Yung garden nyo, alagain nyo para hindi maubos ng tagostos. Yun lang. So like and share, follow na rin sa aking page. Maraming salamat sa inyo.